Naisip niyo ba kung ano ang pakiramdam ng makadiscover ng totoong mahika? Welcome sa ating paglalahad ng kwento ngayong araw. Papasukin natin ang isang mundo na tila tahimik at sobrang pangkaraniwan sa labas pero sa loob, naku, nagtatago ang isang malalim at nakakamamanghang hiwaga. Isang kwento kung saan ang isang simpleng bata ay nakahanap ng isang bagay na tuluyang magbabago sa pananaw niya at sigurado ako mapapaisip din tayo. Kaya handa na ba kayong pumasok sa mahiwagang mundo ni Alia? Isipin nyo nga to sandali. Paano kung literal na nagkakatotoo ang bawat salitang lumabas sa bibig nyo? Nakakalula, di ba? Gagamitin nyo ba ang kapangyarihang ito para sa sarili nyong pakinabang? O gagamitin nyo ito para tumulong sa ibang tao? Ito mismo ang napapabigat na sitwasyong kinaharap ng ating bida. Ang kwentong ito ay hindi lang basta tungkol sa mahya, tungkol ito sa mga totoong desisyon kung paano natin dapat dalhin ang ating kapangyarihan. Okay, simulan na natin ito. Kabanata 1, ang tahimik na bata. Kilalanin muna natin si Alia. Siya yung tipong bata na, alam niyo yun, mas pipiliin pang tumambay sa ilalim ng puno ng mangga kasama ang isang magandang libro kaysa makipaghabulan at makipag-ingayan sa ibang mga bata. Tahimik lang talaga siya. Mas gusto niya ang kapayapaan at ang sarili niyang imahinasyon. Ang tahimik niyang kalikasan na ito ay nagbibigay ng sobrang laking contrast sa napakatinding kapangyarihan na madidiskubre niya sa loob ng isang maalikabok na bodega. Kabanata 2, ang mahika ng mga salita. Habang naglilinis, nakita ni Alia ang isang makapal na libro na walang pamagat. Binuksan niya to at laking gulat niya, plangko ang mga pahina. Pero nung dahan-dahan niyang hinaplos yung papel, biglang may kumislap na liwanag at unti-unting lumitaw ang salitang lumina. Siyempre, pinigkas niya ito. At bigla na lang ang madilim na bodega ay napuno ng sobrang liwanag at init para bang naglagay ka ng literal na araw sa loob ng kwarto. Ito yung unang patunay kay Alia na, teka, totoo ang mahikang hawak ko. Hindi nagtagal, lumitaw naman ang salitang vento. Na-curious siya kaya sinubukan niya ulit bigkasin. At biglang umihip ang isang napakalakas na hangin. Nagliparan yung mga lumang papel, natumba yung mga kahon sa bodega. Sa sobrang gulat at kaba, mabilis niyang isinara yung aklat para tumigil ang hangin. Dito niya nakuha ang unang matinding lesson niya. Hindi ito laro. Pwede itong maging mapanganib at kailangan talaga ng matinding kontrol. Pero kahit may pangangib, nakita rin niya yung magandang magagawa nito. Isang beses, umiiyak yung kaibigan ng si Maya kasi nawawala ang paborito nitong kulay abong pusa na si Mingming. Binigyas ni Aya ang salitang Gaida. At ang galing, biglang nagliwanag ang isang maliit na guhit sa lupa. Sinundan nila yung umiilaw na linya hanggang sa makita nila yung nawawalang pusa. Nagamit niya ang kapangyarihan niya para makatulong. At napakagandang paglalarawan nito sa naging paglago ni Alia bilang isang karakter. Mula sa simpleng pagtest ng liwanag gamit ang lumina, patungo sa pagtuklas sa lakas ng kalikasan gamit ang vento, hanggang sa sadyang paggamit ng mahika para tulungan ng iba gamit ang guida. Unti-unti na niyang naiintindihan ang potensyal kung ano talaga ang pwede niyang gawin. Dumako na tayo sa Kabanata 3, ang tukso ng kapangyarihan. Isang gabi, may malinaw na babala na lumitaw sa libro. Gamitin ang salita ng may kabutihan. Dito na magsisimula ang pinakamalaking conflict. Sa isang banda, nandyan ang dalisay na pagtulungan, gaya nung sa pusa ni Maya. Pero sa kabilang banda, andon yung nagsisimulang tukso. Alam kasi ni Alia na hindi siya masyadong napapansin sa school, kaya pumasok sa isip niya, paano kaya kung maging sikat ako? Ito na yung sanggandaan o moral crossroads ng pagkatao niya. Ilagay niyo muna yung sarili niyo sa posisyong ni Alia. Isipin niyo, bata pa kayo, madalas kayong iniiwan sa gilid, wala kayong sariling barkada. Tapos biglang may hawak kayong libro na kayang ibigay ang atensyong matagal nyo nang gusto. Tatanungin nyo rin ba ang sarili nyo? Paano kung gamitin ko ito para sa sarili ko kahit minsan lang? Dahil sa matinding pagnanasa na mapansin at maramdamang kabilang siya, bumigay siya sa tukso. Binuksan niya muli ang aklat. At nakita niya ang salitang, Ora. Kinabukasan sa school, binigkas niya ito. At grabe, biglang nagkagulo. Literal na lahat ng tao napatingin sa kanya. Nag-aagawan yung mga bata para lang mapansin niya sila. Pero ang creepy. Kasi yung mga ngiti nila, pilit at hindi totoo. Ang mga galaw nila parang mga robot na kontrolado. Isang matindi at artificial na kaguluhan ang sumiklab sa buong school. Ano ang ginawa ko?
Iyan ang napasigaw na lang kay Alia. Balot ng matinding takot at pag-iyak, tumakbo siya palayo, dala ang libro. Sobrang lalim ng naramdaman niyang pagsisisi kasi narealize niya kung gaano nakakatakot manipulahin ang damdamin ng iba para lang maramdaman niyang mahalaga siya. Nakita na niya ngayon yung nakakakilabot na epekto ng pagpili sa sariling pagnanasa. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ulit ang aklat. Nakita niya ang salitang pasya, na ibig sabihin ay kapayapaan. Mabilis at buong puso niya itong isinigaw, at unti-unti bumalik sa normal ang lahat, huminto ang gulo. Yung malaking pagkakamaling yun ang nagturo sa kanya kung gaano kabigat ang timbang ng responsibilidad kapag may hawak kang kapangyarihan. Kabanata 4, Kaligtasan sa gitna ng bagyo. Matapos ang insidenteng yun, mas pinili na ni Alia na tumulong ng palihim. Pero isang araw, biglang nagdilim ang kalangitan. Isang napakalakas at mapanganib na bagyo ang pumasok at nagbanta sa kanilang baryo. Sa gitna ng humahampas na hangin at walang tigil na pagbuhos ng ulan, nandoon si Alia. Imbes na tumakbo at magtago, matapang siyang tumayo sa labas, hinarap yung bagyo at binigkas ang salitang, kalma. Ginamit niya ito hindi para iangat ang sarili niya, kundi para protektahan ang buong komunidad. Kaya, ang pinakamahalagang punto rito ay ang epekto ng kanyang malinis na intensyon. Ang malalakas na hangin, humina agad. Ang mabigat na ulan, bumagal. Parang biglang binalot ng mainit na yakap ng kaligtasan at katahimikan yung buong baryo nila. At alam niyo ba kung ano ang pinakamaganda rito? Walang nakakaalam na siya ang gumawa nun. Lihim siyang nakatulong at hindi siya humingi ng anumang papuri kasi sapat na sa kanyang makitang ligtas ang lahat. Dumako na tayo sa huling bahagi, kabanata ang tunay na mahika. Isang gabi habang payapa at tahimik ang paligid, binuksan ni Alia ang libro para sa huling pagkakataon. May lumitaw na isang huling salita, cordis, nang ibig sabihin ay puso. Napangiti na lang siya, kasi sa pagkakataong yun, hindi na niya kailangang hulaan pa ang kahulugan nito, nararamdaman na niya. Dito niya lubos na naunawaan ang pinakamalaking leksyon. Ang tunay na mahika ay hindi pala nagmumula sa mga nabibigkas na spells. Ang tunay na mahika ay nasa isang puso na patuloy na pinipiling maging mabuti, magmahal at maging responsable para sa kapakanan ng iba. Kaya bago natin tapusin ang ating paglalahad ng kwento, gusto ko kayong iwanan ng ganitong tanong. Bawat isa sa atin ay may boses, di ba? Bawat salitang binibitawan natin araw-araw ay may sobrang laking epekto sa ibang tao. Pwede itong sumira o pwede itong magbigay ng liwanag. Paano mo gagamitin ang sarili mong mga mahihiwagang salita? Sana piliin natin palagi na gamitin ang boses natin para magangat at gumawa ng kabutihan. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.